Nako mga kababayan, nagsalita na nga rin to si Attorney Libayan patungkol nga dito sa inilabas na warrant of arrest dito kay Senador Bato de la Rosa at kay Senator Bongo. At yung iba pa no, marami may mga DOJ Secretary, ex-DOJ Secretary, sino pa ba yun, yung dating PNP Chief. So kasama din sa listahan na inilabas ng ICC mga kababayan. Grabe na yung nangyayari, no? At sabi nga dito ni Attorney Libayan, ICC daw nang gugulo sa Pinas. Bongo, Bongo at Bato de la Rosa binoto pero di makatrabaho. Ayan mga kababayan, pakinggan nyo itong pahayag ni Attorney Libayan. Binanatan niya din dito yung ICC, no? Ito na po. Administrasyon ngayon, even the will of the people are being violated already by foreigners. Okay? Paano yon? Paano yon? Kasi mga kabatas natin, no? Madali lang pala pigilan ang isang senador, congressman o kahit sino mang politiko na ayaw ng kalaban yung manilbihan sa kanilang mga constituents. Ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Ang gagawin lang mga kabatas natin, simple. Ipadala mo o kasuhan mo sa ICC. Kapag nangyari yan mga kabatas natin, kahit sino pang iboto mo, kayang-kayang huliin ng ICC yan. At syempre dahil sa takot na baka mahuli sila ng ICC, magtatago na yung mga yan. Pag nagtago na yung mga yan, di syempre may tsansa na matanggal sila sa kanilang mga posisyon kung saan sila ay inelect ng tao o binoto ng tao at syempre yung kanilang pinagsisilbihan o mga taong bumoto sa kanila, wala nang magagawa. The will of the people is violated. Ang mga kabats natin, itong ano pala, no, itong C4GG na website, o ilo-launch ko mamaya. Lilinisan ko lang yung mga nilagay ko mga dami-dami na entries. Okay? Lilinisan ko lang yung mga linagay kong dummy entries. Kasi ang nangyari dito mga kabatas natin, no, itong si Senator Bato de la Rosa at saka si Go na pangalanan ng co-perpetrators at meron 3 na kaso. May 3 na kaso na na-file laban sa kanila kasama si Digong sa International Criminal Court. Walang kwenta na talaga ang Pilipinas ngayon mga kabatas natin. Even us in our own territory, even us exercising sovereign power over our jurisdiction, kayang-kaya na tayong manipulain at ICC na ang magdidikta sa atin kung sino ang dapat mamuno o hindi. Sobrang kadiri, di ba? Ako personally, no, wala akong pakialam dito kay Bato de la Rosa at saka kay Bongo. Ang pakialam ko ay yung wala nang kwenta ang Pilipinas ngayon. Kasi pati politics natin, mga kabatas natin, pwede nang pakialaman ng ICC. At kung ayaw nyo sa inyong politiko, ipa-ICC nyo lang. Pulido, sigurado, hindi na makakapagtrabaho yan. At dapat, kung hindi na nagtatrabaho, matanggal na sa kanyang pwesto. Diba? Yun ang pinakamalakas ngayon sa Pilipinas. Mas malakas pa sa lahat ng branches of government, ICC. Sabi ng tatalino, ICC trusted ng admin pero ang Supreme Court binabash. Grabe yung mga kaliwa at pinglawan lumaro sa politika. Well, alam nyo, hindi naman kaliwa at pinglawan ito eh. It's not only them. All colors. Lahat ng may kulay dito, yun ang problema. Kahit gusto ng kaliwa at pinklawan yan, kung ayaw ng red o ayaw ni Bongbong Marcos, it will not happen. But all of them actually want this to happen. That's why it is happening. Pero, syempre, isipin nyo naman kasi ang nangyayari dito sa Pilipinas ngayon.
Kung masama yung nangyayari, masama lang yun kung kaalyado mo. Kapag hindi mo kaalyado, hindi masama yun. That's how politics works in the Philippines now. Diba? Ito yung na-file na kaso. Ito. This is the document containing the charges. Sabi dito, for these reasons, Rodrigo Roa Duterte is criminally responsible for count 1, murder as a crime against humanity in Davao City during the mayoral period of the 19 victims of incidents 1 to 9 between 2013 and around June 2016 pursuant to articles blah 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 blah. Count 2, murder as a crime against humanity, high value targets in locations across the Philippines during the presidential period of the 14 victims of incident. Victims of incidents 10 to 14 between around July 16 and July 2017 pursuant to articles and so on and so forth. Count 3, murder and attempted murder as crimes against humanity in barangay clearance operations in locations across the Philippines during the presidential period of the 45 victims, 43 murders and 2 attempted murders of incidents 15 to 49. Between and around July 16 and September 2018 pursuant to articles and so on and so forth. Diba? Ang saya ng ICC. Ganyan na lang yung gagawin natin. Sabi ng ICC, what do we do? Okay. Sabi ng political na kalaban mo, anong gagawin? I-ICC mo. Wala nang kwenta yung boto-boto dito sa Pilipinas. Hindi na natin kailangan ng ethics committee. Para suspindihin sila at hindi na lumabas, ICC na lang ang gagawa. Para tanggalin sila sa pwesto, ikulong sa ibang bansa, ICC na lang ang gagawa. Kahit binoto ng maraming tao, basta nandyan ang ICC, ICC lang ang panalo. Sabi ko sa inyo, ICC bulok eh. Magandang hapon po. Pinangalanan ng prosekusyon ng 24 oras, mga kabats natin. International Criminal Court ang 8 kasabwat umano ni dating Pangulong Duterte sa umano'y crimes against humanity sa madugong gera kontra droga. Sila ay mga kilalang kaalyado at naging opisyal ng gobyerno sa ilalim ng Administrasyong Duterte, kabilang sina Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa. Nakatutok si Jonathan Andal. Okay, let's go, Jonathan Andal. Sila ang 8 co-perpetrators o kasabwat Ito yung mga kasabwat, co-perpetrators. Mga kabatas natin, pag tinawag na co-perpetrators, okay, parang principals na rin yung mga yan. So, Senator Bato de la Rosa, ex-PNP Chief, Vicente Danao, ex-acting PNP Chief, Camilo Cascolan, ex-PNP Chief. Itong si Cascolan, wala na, di ba? Namatay na siya. Oscar Albayalde, ex-PNP Chief, Senator Bongo, ex-Special Assistant to the President, Dante Gueran, ex-NBI Director, Isidro La Peña, ex-PDEA Chief, Vitaliano Aguirre, ex-Justice Secretary. Bakit kasama yung Justice Secretary? umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa crimes against humanity na pinangalanan ng prosekusyon sa International Criminal Court. Si Senador at dating PNP Chief Bato de la Rosa, dating CIDG Deputy Director for Operations at kalaunay naging acting PNP Chief Vicente Danao. Ang namayapa ng dating PNP Chief na si Camilo Dari Vitaliano, na publiko ng ICC ang mga pangalan nila sa DCC Ayan o. Linabas. o document containing charges. Noong Ito una na kasi yung document containing charges. nilabas ng ICC ang dokumento noong Setyembre, redacted o tinanggal ang mga pangalan nila. Pagsapit ng Nobyembre, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may warrant of arrest na laban kay Senator Bato. Simula noon, hindi na pumasok sa Senado si De La Rosa. Dapat nga itong si De La Rosa, no?
tanggal na yan. Walang sahod, tanggal na. Awol eh. Pero ewan ko ba't ayaw nilang tanggalin. That's the necessary consequence of you being persecuted by ICC Bulok. Di ba? Sa ngayon, wala pang kumpirmadong warrant of arrest laban sa 8 pangalan. Pero posible rin umano silang maaresto, sabi ng isa sa mga abogado ng mga biktima ng war on drugs. Sa ngayon, wala tayong alam. Pero pwede rin meron na, kaya nga nagtatago. Pero ang iintayin po natin ay signed-issued warrant of arrest. Hindi na raw nagulat ang kampo ng mga biktima sa mga pangalang inilabas ng ICC na kasabwat umano ni Duterte sa Crimes Against Humanity. Ang napansin lang daw nila, Davao Boys ang karamihan sa mga ito. Oo nga. Davao Boys yung karamihan, no? Ibig sabihin talaga, mahigpit na mahigpit ang connection dun sa Davao Death Squad killings na ipinaparatang from 2011 Ito to si Atty. Christina Conti, invento lang naman ng invento rin ito eh. 2016. Tapos, inimplement nila nationwide from 2016 to 2019. Ito ay mga pulis, Davao, na ibinato sa iba't ibang Invento unit. pala ito, Pinilit Atty. siguraduhin Conti. or in-ensure na may impunity. Na hindi lang yung tagagawa ng krimen, ang Davao Boys, kundi yung dapat mag-iimbestiga ng krimen, Davao Boys. Isipin nyo mga kas natin, itong ano pa no, itong ICC pa ngayon na nakikialam sa Pilipinas at mas marunong kung ano ang nangyari sa Pilipinas at kung anong gagawin sa mga Pilipino kesa yung kapwa natin Pilipino. Nakakadiri. O sabi ni Pixel 16, part of game plan, remove Pro Duterte in Senate, then it's easy to impeach Sara. ICC is a political tool. This is headed by Boying Bulok. Alam nyo, obvious naman. Marami nang nagsasabi na ang ICC ay nagagamit bilang isang political tool o sa pamumulitika. Even the United States actually said that already. Yung ICC nababayaran. Mag-contribute ka lang na mag-contribute dyan sa ICC, tapos kung ano yung gusto mo, gagawin nila. Ganyang kabulok yan. Otherwise kasi, mga kabatas natin, syempre, yung ICC na yan, mawawalan naman yan ng pondo. Actually, nawawalan na nga ng pondo yung ICC na yan eh. Kasi yung mga European countries, tatanggalin na nga o hindi na sila magko-contribute sa kanila. Kaya ngayon, nagkagaganyan sila. Pwedeng. Kaya may NBI, meron pong PIDEA, merong Secretary of Justice. Di ba? Naging Hindi ko Davao- rin maintindihan eh. Pati PIDEA, pati Secretary of Justice, Sinama tas NBI, tas mga direktor, tapos mga chief. Sama eh. Itong mga to naman, hindi naman sila directly magkokos ng pagpatay ng tao. City Police Chief sina De La Rosa, Danao at La Peña. Wala naman sa Davao Regional Police Office si Cascolan, habang si Giran Davao Regional Director ng NBI. Si Go, longtime aide at assistant ni Duterte. Mula pa noong nagsisilbi ito sa Davao City LGU. Wala nga kayong may pakitang ebidensya na direct link sa pagpatay doon sa mga yon kay Duterte. Di ba? Although, sige, sasabihin na natin, siya yung nag-utos. Di ba? Pero syempre, you still have to prove that yung pagpatay na yon ay dahil sa kanyang pag-utos. At saka syempre, kung may namatay ba talaga. At kung mayroong part siya doon. Hirap na nga kayo doon sa ulo, pinakaulo kay Duterte, ang dami nyo pang sinali. Obvious na obvious mga kabatas natin, walang kwenta tong ICC. Ay sa document containing charges mula 2011 noong mayor ng Davao City si Duterte hanggang 2019 na presidente na ito, nagkaroon umano si Duterte at mga kasabwat niya ng common plan o kasunduan para i-neutralize ang mga kriminal na sangkot sa illegal na droga sa pamamagitan ng pagpatay. Noong Isipin mo, mayor, yung magiging liable ka, yung pagiging liable mo, it is because of a plan. Ganyang kabulok tong ICC na to. pa siya, ginamit raw ni Duterte ang mga pulis at ilang civilian hitmen o ang DDS o Davao Death Squad para pumatay.
Nang maging Pangulo, inappoint ni Duterte ang kanyang mga co-perpetrator mula Davao City sa mga high-level national position. Dito na itaguyod raw nila ang isang network na kasama na ang Estado tulad ng law enforcement agencies gaya ng PNP, PDEA, NBI at maging Bureau of Corrections. Pinagalaw raw ang mga ito tulad ng DDS. Sa February 23 na magsisimula Very speculative. Mga kabatas natin. It's very speculative. ang naudlot noon na confirmation of charges ni Duterte sa ICC. Dito tutukuyin kung may sapat bang basihan para litisin na si Duterte. Para sa GMA Integrated News, Jonathan. Ay, kailan yon? 23 na magsisimula ang elections. Pinagalaw raw ang mga ito tulad ng DDS. Sa February 23 na magsisimula ang naudlot noon na confirmation of charges ni Duterte. 23 na. So malamang before 23 mga kabatas natin may lalabas na warrant of arrest in relation to the other co-perpetrators. Joke talaga, no? Ay. Alam niyo mga kabatas natin, no? Ito lang ulit ang sasabihin ko. Nakakaya ang Pilipinas dito kasi lumalabas na incompetent ang Pilipino. They cannot discipline people in their own ranks. That we have to go or resort to ICC bulok. Tapos ang nakakatawa dyan, yung ICC bulok na yan, hindi na tayo member. Yun na nga eh. No? Hindi na tayo member pero... Tapos ang nakakainis pa dyan, mga kabatas natin, no? If they can do that to the DDS senators, they can do that to any senator for that matter. If they can do that to a former president, they can do that to any former president for that matter. Kasi meron ng presidente, meron nang nangyari. So ano nang mangyayari ngayon kung gusto mong mangharas? Sasabihin mo lang nangyari na yan noong 2025 at noong 2026. Di ba? Tapos yun nga, yung mga binoto nyo at binoto ng tao na magsilbi sa bayan, hindi na magsisilbi ng bayan. Bakit? Kasi nga, ICC said so. ICC said so. Ang lakas ng ICC. Sabi ni Ricol, nakakaya sa ating hudikatura na ganyan ginawa ng admin. Correct. Mga kabatas natin, yun lang. Mabilis lang kasi, syempre, we have to spend time with our families. It's the Valentine's Day. Okay. Maraming salamat mga kabatas natin. At syempre, lipat tayo sa kabila. At kung hindi ho kayo lilipat, matulog po tayo na mahimbing dahil alam natin na natutulog na mahimbing, siya yung laging panalo. Paalam po, pansamantala. Ayan mga kababayan, ano ang masasabi nyo dito kay Atty. Libayan? No? Tinawag na ICC bulok itong ICC at nakakahiya daw ang Pilipinas dito sa pinaggagawa daw po. Lalo na itong admin natin na parang kahit wala na daw tayo sa ano no, anong tawag doon mga kababayan? Hindi na tayo party ng ICC pero bakit nadadampot pa rin yung mga ganito nating mga matataas na opisyal na maayos naman magtrabaho. Talagang matindi talaga yung nangyayari dito sa Pilipinas mga kababayan. So mag-comment po kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video mga kababayan. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel. Maraming salamat po.